Sige po, tayo po ay dadako ngayon sa ating topic sa Proverbs 4. Yan, sa Tagalog, Kawikaan 4. Ang title nito sa Tagalog ay Ang Payo ng Mga Magulang, nakalagay doon. Pero nakita natin sa English para mas maganda yung title ng Get Wisdom at Any Cost. Ano po? So, let's pray po. No? Ay, basahin ko po muna yung ating mensahe bago po natin ipanalangin. Amen. Ang payo ng mga magulang, verse 1, Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama, batang-bata walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Sa ita ko'y huwag mong lilimutin at tatalikuran ang pangunawa at karunungan sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Verse 12, Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Verse 17, Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Verse 21, Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Last verse 27, Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Amen. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita sa mga Kawikaan chapter 4. Let's pray po. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Heavenly Father. We thank you again, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na ginising mo po ang bawat isa, Panginoon, upang muli magpurit, magpasalamat, maparangalan ng tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po kami sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo na muli ginising mo kami, Lord God, yung mga taong nandito sa Pilipinas at nasa ibang bansa, Panginoon. In the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit, ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo nga pong pakalinisin ng puso ng bawat isa, lalo na po ang iyong lingkod, Lord God. Saliksikin mo po, Panginoon, ang aking mga puso, Panginoon. Ikaw, Lord God, Panginoon, ang siyang manguna
Sa umagang ito, Panginoon, gamitin mo lamang po ang aking mga labi. Ikaw ang siyang mahayag, ikaw ang maharap, Panginoon. Hindi ko po ito kakayanin, Panginoon, nang wala ka, Panginoon. Kaya, Lord, alam ko, Panginoon, na ikaw ang siyang mangunguna, Panginoon. Kasamahan mo kami sa anuman pong maipahayag mo ngayong umagang ito, Panginoon, na patuloy na tumimo sa puso at isip ng bawat isa, Lord God. Ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa akin, Panginoon, na maipahayag ng maayos ang iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa umagang ito at bigyan mo po kami ng magandang stable na internet connection, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord God, at tinataas na po namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito na ikaw ang siyang manguna, Panginoon. Sabi mo nga po, isa o dalawa nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na maging matagumpay ang gawain ito, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna sa akin, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, so good morning po muli sa lahat. At tayo po ay ngayon nga ay dadako sa mga kawikaan. 4. Sabi sa verse 1 to 9 po tayo, no, tayo, para hindi tayo masyadong matagalan kung mag-verse to verse tayo. So, basahin ko din sa English yung 1 to 9 kasi parang ang ganda, mas maganda rin po yung meaning. Listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. I give you sound learning, so do not forsake my teaching. For I too was a son to my father, still tender and cherished by my mother. Then he taught me, he said to me, take hold of my words with all your heart. Keep my commands, and you will live. Get wisdom, get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. The beginning of wisdom is this: get wisdom, though it cost all you have. Get understanding. Cherish her, and she will exalt you. Embrace her, and she will honor you. She will give you a garland to grace your head. She will give you a garland to grace your head and present you with a glorious crown. Amen. So, ayan, pakita po natin dito sa verse 1 to 9, na tinuturo po ni Solomon sa kanyang mga anak na pagkakaroon po ng karunungan ay higit na nakakahigit po sa lahat. Na ang pagkakaroon po ng pangunawa is worth giving up na po yung everything, na it's worth giving up na yung lahat po ng meron tayo isuko natin sa Panginoon dahil ito po ay nagdudulot ng buhay at biyaya. So makikita natin sa verse na to na po na mababalikan natin yung sa 1 Kings chapter 3 verse 5 to 14, kahit hindi ko na po basahin, pero alam naman natin na ito pala yung dahilan bakit humingi ng karunungan si Solomon sa Diyos, gayong maaari naman siyang humingi ng kahit anong nais niya, 'di ba? Pwede siyang humingi ng kayamanan, pwede siyang humingi ng kahit na ano sa Panginoon, pero ang hiningi niya ay yung wisdom. At dahil siguro dahil sa verse 4 nga po, kung mababalikan natin, yung sa verse 4, ito yung sinabi niya na as of 3 and 4, ayan, for I too was a son to my father, still tender and cherished by my mother. Yan, yung bata pa daw siya, nasa kupkupan ni ama, ibig sabihin, ang amang tinutukoy niya dito ay si Haring David, na yung ama niya na ang pagkakaroon, itinuro sa kanya na ang pagkakaroon ng karunungan at pangunawa ay mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan na maaaring makuha. Na yun nga, ang sabi kasi mas maganda sa English the beginning, yun sa verse 7, the beginning of wisdom is this: get wisdom, though it cost all you have. Get understanding. Diba? So, na-highlights po sa akin dito, na ang pagkakaroon ng karunungan at pangunawa ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng anuman pong kayamanan na maaring makuha. Na it's worth giving up all, na kung ano yung meron siya, at ito yung pinapakita na prioritize wisdom and understanding, na above all else, na kahit ano yung meron, kahit na it requires talaga an effort,
at sacrifice. Ano po? Kasi 'di ba, um, hindi lahat nagkakaroon po ng karunungan. Hindi lahat nagkakaroon po ng pangunawa, lalo na po sa salita ng Panginoon. Madali lang po na magbasa ng Bible, madali lang basahin ng mga letra kung marunong kang magbasa, 'di ba? Pero yung meaning, no po, kung hindi mo ihihingi yung wisdom sa Panginoon, hindi po natin 'to maiintindihan, ano po. So, ako nga po nung una, kahit na yung eagerness ko na magkaroon na makapagbasa ako ng Bible, dati pa ulit-ulit ko siyang binabasa pero hindi ko po talaga maunawaan. Sabi ko, Lord, paano ko po ba 'to maiintindihan? Kumbaga laging gano'n yung prayer ko. Kaya ako'y nag-seek talaga noon no, ng mga ganitong gawain online kasi although nga every Sunday kami ay uma-attend po ng church, 'di ba? Pero every Sunday lang, kumbaga parang may kulang sa akin na parang hindi ko alam kung ano yung mga dapat kong gawin that time, no po, na sabi ko, gusto ko talaga matuto na maintindihan yung salita ng Panginoon, ano po, nandoon yung eagerness ko talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na unti-unti, yan, dinadagdagan niya yung mga platform, ano, halos ilan yung gawain natin araw-araw, halos walang palya ng sa Monday to Friday, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga gawain. So, doon unti-unti po na-enhance ano po at nagkakaroon tayo ng mga experience, which is kapag talagang nag-pray ka sa Panginoon, nabigyan ka ng wisdom, knowledge, and understanding, talagang ipagkakaloob ng Panginoon. Ano po, at nauunawaan mo na kung ano yung mga mensahe na ipagkakaloob niya. And it's worth giving up all, no? Kasi, ayun nga, dahil sa mga ganitong gawain natin online, may mga talagang kailangan po tayong i-sacrifice, no? Yung oras, di ba? Yung kapag meron kang makalakad, dahil alam mong meron kang schedule na ganito, kung hindi naman masyadong importante yung lakad mo, syempre mas ipaprioritize mo yung mga ganitong gawain. Ano po? Kaya merong mga pagkakataon talaga na kailangan mong mag-sacrifice, kailangan meron kang i-give up na isa para lang dito. Kasi sabi nga, you cannot serve two masters in a same time, di ba? Pero siyempre, mas uunahin natin talaga yung Panginoon kung ano talaga yung nais niya or will niya sa ating buhay. At makikita natin dito no, na para tulungan siyang makaunawa no, si Sir Haring Solomon, inahilin tulad yung karunungan sa isang babae na po, na dahil sa pag-ibig at katapatan ng isang minamahal na asawa, 'di ba? Makita natin kasi dito na talagang binago ng aral na ito ang buhay ni Solomon. Kasi kung makikita po natin, kung mababalikan natin, ang binabanggit sa English kasi sa Tagalog purong ano lang siya parang ganun. Pero sa English kasi makikita natin dito yung verse 8, yan, cherish her and she will exalt you. Embrace her and she will honor you. She will give you a garland to grace your head and present you with a glorious crown. Diba? So, hinalintulad niya sa isang babae na parang sa buhay may asawa na kapag ka, ang wisdom ay parang itinuring mo na asawa mo, ano po, na minamahal mo, na yung katapatan mo nandoon, di ba? Na iniingatan mo, na siya yung talagang in-honor mo. Kumbaga, naandoon na yung wisdom, ano po, na kapag kapalaging nasa atin, hindi tayo maliligaw ng landas, ano po. Na kapag nilagay natin sa puso, in-embrace natin, niyakap natin yung karunungan, ano po. At ito po ay maipapasa natin, ano po, sa ating mga anak, which is ganun din po ang ginawa ni Haring Solomon, ano po, na yung mga lahat na natututunan niyan, karunungan, ano po, na ipasa, ano po, sa ating mga anak. So, ganun din po ang mangyayari sa atin kapag halimbawa tayo ay may mga wisdom, no, knowledge and understanding na nakakapagbasa tayo ng Bible or meron tayong naaatenan ng mga ganitong gawain, ano po, pwede nating maipasa sa mga anak natin kung ano po yung mga natutunan natin, ano po na karunungan. Kaya dito pinaalalahanan po tayo ni Haring Solomon, no, na kung papaano natin maisasabuhay, no po, yung mga karunungan
Kasi sabi nga dito, "Listen, my son, accept what I say, and the years of your life will be many. I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths." Diba? So, sabi sa verse 7, "Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal." Ano po? At sa verse 10, "Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran." So, hindi niya nakalimutan po yung advice ng kanyang tatay, David, which is yun din po yung hanggang sa mga anak niya, yun din yung itinuturo niya, at hanggang sa atin yun din ang patuloy na itinuturo niya na kung paano pa tayo mamuhay as a parents sa ating buhay. um, as a parents dito, tayo yung pinakamahalaga pong teacher ng mga anak natin, no? Kung ano po yung mga itinatanim natin sa kanilang mga puso, yan, yung katotohanan po, no, nasa katotohanan na maitanim natin sa kanilang puso at isipan, na ang mga bagay po na ating sinasabi at ginagawa ay magkakaroon po ng talagang pangmatagalang epekto po sa takbo ng kanilang mga buhay. Ano po? So, yung katotohanan ng salita ng Diyos na kung ano yung mga natututunan natin, na po, yun yung kailangan na maibigay nating advice sa mga anak natin. Hindi yung sa sarili lang din natin na karunungan, kundi yung mas maganda na makapagbigay tayo ng advice o karunungan na nagmumula sa Panginoon. Na po, sa salita talaga ng Panginoon. Kasi kahit naman sabihin mo ang mga anak natin po ay pumapasok sa school, may mga teacher yan sila. Pero sa bahay pa rin po nagsisimula, kung ano yung mga character na maibibuild sa kanila, kung papaano nila maisapuso, maisaisip talaga yung salita ng Panginoon. At yung buto na itatanim natin sa kanila, yung katotohanan, na maitanim natin sa kanila yung banal na salita ng Panginoon. Kahit saan po sila magpunta, kahit saan sila magpunta, dala-dala nila yun. So, magkakaroon po yun talaga ng effect sa buhay nila kung papaano natin sila natuturuan ng maayos. Kaya nga po sa mga ganitong gawain, meron tayong mga naaatenan ng mga salita ng Panginoon, yung katotohanan ng salita ng Diyos na natututunan natin, halimbawa ngayong linggo na to, ano ba yung natutunan mong mga salita ng Panginoon? Paano mo ba ito mapapasa sa mga anak mo? So, importante po to na umaksyon po tayo na kahit na minsan sa tingin natin kasi, di ba, minsan pag nagsasalita tayo sa mga anak natin, parang hindi naman nila binibigyan ng pansin, Akala natin hindi sila nakikinig, ganun. Pero, hindi natin nalalaman, minsan pumapasok din naman yung sa puso't isip nila, lalo na kapag paulit-ulit mo pong ginagawa or patuloy mo na palaging binabanggit sa kanila, natututo din po sila. Kasi ako nga, based on my own experience, sabi ko nga talagang salamat sa Panginoon kasi sa mga kabataan po na ipinagkaloob ng Lord sa akin. Dati kasi iniisip ko talaga paano ko ba mababible study ang mga anak ko, paano ko palagi silang makakausap, na hindi sila maboboard. Ganun. Kaya yun, pinagkaloob ng Lord sa akin yung mga kabataan, which is minsan talaga sila, lalo na si Clyde, may kakulitan po na ako mismo yung nagsasalita sa harapan. Siyempre, mami niya ako, di ba? Minsan nandun yung kakulitan niya, talaga tumatayo siya, ganun-ganun. Tapos, siyempre, minsan naaano ko siya na, nauuna ka pa magpasaway sa kanila, makinig ka, ganun, ginagano ko siya. Tapos, pagka natapos na ako mag-lesson, pag ako po ay may mga tanong, una pa siya nakakasagot. So, ibig sabihin, nandun lang po yung kakulitan, pero nakikinig naman pala, nandoon pala yung puso. Kaya sabi ko nga, glory to God, kasi sabi ko kahit na pala ganun siya kakulit, kapag talagang may tinatanong ako o ano natutunan nyo, ganito, ganyan, pag basta about dun sa topic, talagang nauuna siya nagtataas ng kamay, nauuna siya mag-explain. Kaya sabi ko, minsan akala natin hindi nila tayo napapakinggan, na kahit paulit-ulit tayo. Pero, nandun po na yung banal na spirito po, ang siyang patuloy na kumikilos sa kanila na nakikinig pala, mayroon palang natututunan. Kaya wag po tayong manawa na bigyan lagi ng advice yung mga anak natin na ang karunungan po, lalo na sa salita ng Panginoon, kapag po ito ay natutunan na nila, hindi na po ito mawawala sa buhay nila. And in every aspects of their life po talaga, na maisabuhay po talaga nila na kahit anuman pong mga challenge,
ang kaharapin nila, alam nila kung paano magdesisyon, di ba? Kasi nga kapag meron kang wisdom na nagmumula sa Panginoon, yung decision making mo, hindi lang ikaw galing sa sarili mo, kundi galing sa Panginoon. No? Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kung paano ba tayo tumugon doon sa mga pinapagawa na po ng Panginoon sa atin na yung mga pinaniniwalaan mo, ito merong kumbaga merong katanungan po na i-reveal sa akin ng Panginoon na paano tumutugma yung mga aksyon na sinasabi natin sa pinaniniwalaan natin, ano po. At paano natin maisasabuhay yung lahat ng mga natututunan natin, ano po, na kung yung wisdom and knowledge na nagmumula sa Panginoon, papaano natin yon maipapasa, no po, doon sa mga anak natin. Kasi naniniwala tayo na ang matatalinong mga bata ay bunga po ito ng maingat na pagtuturo ng mga magulang. Dahil po sa bahay po nagsisimula yung pagbibuild, no po, ng magandang character ng isang bata. Kaya ayun, papuri po sa Panginoon. At sige, tayo po dadako sa verse 10 at hanggang 27 po ito. So, yan, unti-untiin natin ito kasi maganda tong verse 10. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin. Ayan, verse 10 hanggang 17, basahin ko po. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama, huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Diba po? So, makikita po natin dito na sinasabi po no na ang pagtanggap at pag-iingat po no ng sa wise instruction ng Panginoon will lead us no doon sa landas na walang makakahadlang no po or unhindered path. Higit sa lahat po na yung puso natin ay dapat nabantayan natin as the storehouse for instructions no yung at makakapagdala sa atin sa bukal ng buhay. Kaya kung papaano po natin matatanggap yung lahat ng instruction na maganda ng Panginoon para hindi po tayo mapunta doon sa hindi magandang landas. No po. So mapapansin natin dito na si Solomon po ay gumamit po ng metaphor, no? Yung dalawang dinidescribe niya, yung dalawang choices sa buhay or two choices in life. Yung una, the godly path of wisdom or makadiyos na landas ng karunungan, or yung pangalawa or the destructive path of wickedness or mapangwasak na landas ng kasamaan. So, dito nga po masarap talagang basahin din yung English. Listen, my son, accept what I say, and the years of your life will be many. I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight path. When you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not stumble. Hold on to instruction. Ayan. Hold on to instruction. Do not let go. Guard it well, for it is your life. So, makikita po natin kung paano po no yung path of righteousness no po at yung path po ng wickedness. So ayan, ipinahihiwatig niya dito yung pagpili no po na kapag madilim na landas ang pinili mo, ano po, ito ay nagbubunga po no na hindi maganda yung patutunguhan, no? Yung pagpili sa mas madilim na landas ay bunga po ng pagtanggi sa karunungan. Kaya naman po no, yung kahalagahan no ng kahalagahan ng yung kahangalan no ng kalaunan ay humahantong sa kasamaan. Kasi kung tinatanggihan po natin ang karunungan, ano po, at patuloy lang din po tayong lumalakad doon sa hindi magagandang gawa, ano po, so, yun yung magbibigay sa atin, no, ng hindi magandang landas or yung hindi magandang buhay. Kasi nga, mas pinipili natin
na yung kahangalan kaysa doon sa kaunawaan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya nga ito yung saan mo ba gustong pumunta? Ano po, sa makadiyos na landas ng karunungan or doon sa mapangwasak na landas ng kasamaan. Dahil sabi nga sa verse 18, ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ayan. So, verse 18, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. No po? So, makikita natin na kapag ang kasamaan po ang pinili natin, alam na natin na sa kadiliman ang punta natin. Pero sabi sa verse 18, kapag ang makadiyos na buhay, no po, ang pinili natin, makadiyos na landas ng karunungan, ang makadiyos na buhay ay nagniningning ng maliwanag. Ano po? So, makikita natin na kapag pinili natin yung path na merong Word of God, makita natin yung liwanag, kaliwanagan ng buhay natin, yung light, na po, na ang ibibigay lang sa atin palagi is joy, na po, na hindi natin mararanasan yung mga kadiliman na na-experience ng iba na kapag halimbawa hindi mo na-acquire yung wisdom ng Panginoon. 'Di ba? Meron yung iba na talagang nakakagawa po talaga sila ng hindi maganda. Ano po? Which is yung consequences doon, 'di ba? Nagkakaroon talaga ng hindi magandang kaparusahan. Ano po? At kapag lumakad ka naman sa Panginoon, po, yung kaliwanagan lagi, lahat ng mga decision making mo ay pinagkakaloob mo sa Panginoon, talagang isinusurrender mo sa Kanya yung lahat, no po. Talagang bibigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon kung na ito anak ang lakaran mo. Huwag itong madilim, ito ang lakaran mo dahil ito yung magiging magandang resulta sa iyo, no po. So, sabi nga, ang daan ng masamay pusikit na nakadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya mabubuwal. So, walang idea, no po, na kapag ka doon sa masama ka lang lagi gumagawa, no, hindi mo alam na nasa kadiliman ka na, hindi mo alam na yung mga ginagawa mo pala ay hindi na maganda. No po? So, kaibahan po doon sa spiritual na kadiliman na talagang mapupunta ka sa masamang landas. Ano? Kapag ka talagang pinili mo yung makadistract doon sa wickedness, no? Pinili mo na doon ka lang pumunta sa path ng wickedness. No po? Yun yung spiritual na kadiliman po, no, na mapupunta ka sa hindi magandang future, no po, na mas pinili mo na gawin ang masama, kaya yung consequences tayo sa iyo talaga ay hindi maganda. Pero kapag pinili mo na gawin ang maganda, ano po, talagang yung path of righteousness or landas ng matuwid, ano po, ay talagang nasa iyo na, dahil yung mga decision making na gagawin mo ay palagi mo pong iaano sa Panginoon, ano po, isasangguni. So, yung sa verse 20 hanggang 27, ayan, sa 20, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Ayan, antay nga po natin daw. At pakinggan natin, ano po, yung sinasabi ng Panginoon. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Yan. So, ikip natin sa ating mga puso at wag nating hayaang mawala po sa ating paningin. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Ito sabi sa 24. Ilayo mo ang iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. No po? So, ang landas po ng pagiging matuwid or path of righteousness ay hindi po yan sinasadya. No po? Hindi po yan aksidente. No po? Yan po ay bunga o resulta ng pagtanggap natin sa matatalinong pagtuturo at pag-iingat po sa ating mga puso. Na every part of our body, no po, must be focused
doon sa wise path. Dahil lahat po ng parte ng katawan natin ay pwedeng magkasala, no? Kung hindi natin babantayan. No po? Sabi nga, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang maahala, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. So, yung mga part po ng mga bibig, na part po ng katawan natin, ano, sa bibig, minsan nakakapagsalita ng hindi maganda, di ba? So, ang kamay, minsan nakakagawa ng hindi maganda. So, nandito po na nasabi sa puso mo ingatang mabuti at alagaan, no, ang salita ng Panginoon, ang wisdom, pagkat yan siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, example natin na yung kung halimbawa ayaw ng kamay mo, pero yung isip mo ay iba ang sinasabi, di ba? Dahil ang isip ang nagpapakilos sa kamay, nakakagawa ng hindi maganda. Ibig sabihin, ang kamay mo naman, hindi naman yan magnanakaw o hindi naman yan kukuha ng pera kung hindi sinasabi ng isip. Tama po ba? Kaya kung halimbawa, dahil nga lahat naman ng part ng katawan natin nakakapag-move po siya dahil mayroong part sa isip natin na nakapag-utos sa kanya. Ngayon, kung ang isip po natin ay hindi po natin nilalamanan ng karunungan ng Panginoon, hindi po natin nilalamanan ng mga salita ng Panginoon, makakagawa po ng hindi maganda ang mga parte ng katawan natin dahil yun ang inuutos ng isip. Na po? Kaya, kung tayo po ay nakakapag-basa ng salita ng Panginoon, may karunungan tayo, na-absorb natin yung salita niya, ang maipapakilos po natin sa ating mga katawan no po, ay yung maganda. No po, na ang bibig natin ay hindi makakapagmura, ang bibig natin ay hindi makakapagsigaw, hindi makakapagsalita ng hindi maganda, kasi nga ang isip natin full of knowledge and wisdom na galing sa Panginoon. Na kung ano lang po yung nararapat na mailabas ng ating mga bibig, yun lamang, ano po, na kung ano yung sa ikalulugod ng Panginoon, yun lamang ang mailalabas natin. Dahil yun ang inilagay ng isip natin doon sa wisdom at salita ng Panginoon na ipinagkaloob niya, di ba? So, ayan, kung mababantayan po natin ang ating mga puso't isipan na mag-focus lang po sa kung ano ang tama, hindi tayo makakagawa ng hindi maganda. So, example nga din natin dito, yung sa mga Olympics, ano, yung mga sumasali sa mga Olympics, yung mga nakakakuha ng medal. So, 'di ba? Kapag nakakakuha sila ng mga gold, yan, ng mga gold medal, hindi naman po yun aksidente, 'di ba? Naniniwala kayo hindi yun aksidente. Yun po ay pinagpaguran nila, 'di ba? Nakakapag-train, nag-training sila, nakinig sila sa mga coach nila. So, nilaanan talaga nila ng oras. Nag-focus talaga sila sa goal nila na mapunta doon sa path to success na po, para marating nila yon. So, sa atin po as a follower of Christ, tayo din po kailangan din nating bantayan yung mga kilos natin. No, kailangan po na mag-focus tayo sa Panginoon para makiiwas tayo na makagawa ng hindi magandang bagay. So, staying on the path of godly wisdom requires po submitting our heart, our mouth, our eyes, and feet to God and His purpose. Lahat po ng parte ng katawan natin, kailangan po isinasubmit natin sa Panginoon. No po? Para magkaroon po tayo ng godly wisdom na kung saan hindi tayo magkakasala, hindi tayo makapagsalita ng hindi maganda, hindi tayo makakilos ng hindi maganda, hindi tayo makakasakit sa kapwa. No po? At kung ipagkakaloob natin sa Panginoon, isasubmit natin lahat, lalo na yung puso't isip natin, magagawa po natin na po kung ano yung purpose ng Panginoon sa atin. Sabi sa verse 27, huwag kang liliko sa kaliwa o kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ibig sabihin, yung path lang na kailangan po nating lakaran ay diretso lang po doon sa path na Panginoon. No po? Na yung path of success na meron tinatawag tayo, no po, hindi yung success dito sa mundong ibabaw, kundi yung success na malakaran po natin ang will and purpose ng God sa buhay natin. So, kailangan lang natin na mag-focus talaga sa salita ng Panginoon, araw-araw talaga, no, na pagnilay-nilayan natin para hindi po tayo maligaw ng landas. Kaya nga glory to God kasi kahit sa ganitong oras, ano po, actually kagabi, nangangati po talaga yung lalamunan ko. Sabi ko, Lord, ikaw ang bahala sa akin kasi talagang yung lalamunan ko hindi okay. Tapos nagising po ako ng 1 o'clock kanina, hindi na po ako makatulog. Sabi ko, Lord, kahit konting tulog lang, yung konting nap lang, kasi gigisingin mo pa ako ulit ng 3 o'clock.
'Di ba kumbaga yung talagang 'pag kinakausap mo talaga si Lord ano po, na talagang ayun, nagising ako 2:55. Kaya sabi ko sa Panginoon talagang thank you Lord kasi talagang sinasabi ko sa kanya kanina, ikaw na po ang bahala sa isip ko, sa puso ko, isasubmit ko lahat sa iyo, ikaw po ang bahala, ikaw magbigay sa akin ng wisdom. No po, kaya talagang glory to God kasi talagang nandoon po yung pagkilos po ng Panginoon ano po na sa ganitong gawain na kahit ganito madaling araw, nakakagising po tayo kahit yung sobrang antok na antok tayo, 'di ba? Pero kapag ka nandyan na yung presensya ng Panginoon, talagang gigisingin ka talaga niya eh. Buhay na buhay talaga yung diwa mo na kahit ilang oras lang yung tulog mo, talagang nandoon ang Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon kasi yung sa patuloy po na ginagawa natin, ano po, na araw-araw meron tayong ginagawa sa Panginoon. Yung wisdom na araw-araw din ipinagkakaloob ng Lord sa atin kung paano natin siya malakaran, paano tayo makapag-focus, no po? Kaya maraming salamat sa Panginoon na talagang nandoon po yung guidance ng Lord sa atin kung paano natin malakaran yung lahat ng mga tinuturo niya. So, meron lang ding katanungan ng Panginoon sa atin kung saan bang parte tayo nagpabaya. No po? Saang parte ba tayo nagpabaya na para magkaroon tayo ng mga desisyon no po, na hindi maganda na nakapagpabukas po sa pinto na hindi makadiyos na pag-iisip at pag-uugali. So, ito po yung time na mag-reflect tayo no po na isipin natin mabuti ano ba yung mga bagay no po na nagawa natin na nagkaroon tayo ng mga or hangal na desisyon na nakapagpabukas po doon sa pinto ng hindi makadiyos sa pag-iisip o pag-uugali kasi minsan 'di ba nakakapagsinungaling tayo, nakakapagsabi tayo ng hindi maganda. So, yun yung nakakapag-open po sa mga door na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya, yun, kailangan po nating mag-reflect talaga at i-determine natin today, na mag-take tayo ng one intentional step in the way of wisdom na yung path na mapipili natin, no, po, the path we choose will determine the outcome of our life. No po, yung landas na pipiliin natin, yun yung kahihinatnan po ng buhay natin. Kaya nasa atin din po ang pagkilos, ang desisyon na hingiin natin lagi yung wisdom sa Panginoon na kung ano yung mga decision making na ginagawa natin, yung mga choices po natin sa buhay na po, na siya po ang magbibigay sa atin sa magandang ang kahihinatnan po ng ating buhay. Kaya ayan, glory to God at maraming maraming salamat po sa Panginoon. Nawa po ay meron po tayong napulot na mensahe ng Panginoon kung saan ba tayo kailangan na lumakad. Po. Sa landas ba ng karunungan na nagmumula sa Diyos o sa landas ba ng kasamaan na makakapagpawasak sa ating buhay. Amen. Let's pray po. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob mong wisdom, knowledge, and understanding sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa mensaheng na ibaba mo ngayong umagang ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na patuloy mo kaming tinuturuan kung paano po kami, Panginoon, na magturo ng maayos sa aming mga anak, Panginoon, na yung karunungan na nagmumula sa iyo ang maipagkaloob namin sa kanila, Lord God, upang hindi po sila maligaw ng landas at hindi rin sila, Panginoon, magkamali ng kanilang mga desisyon. At ganoon din po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na binigyan mo kami ng choice, Panginoon, na lumakad sa iyong presensya, Panginoon, lumakad sa iyong mga salita, Panginoon, upang ang aming buhay, Lord God, ay hindi rin maligaw at ang landas na tatahakin namin ay sa buhay na walang hanggan na siyang ipinangako mo sa buhay ng bawat isa na tumanggap sa iyo, Panginoon. Kaya papulit pa sa salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ang bawat salita na ipinagkaloob mo ngayong umagang ito, itumimo po sa aming mga puso't isipan na sa maghapon po na gagawin namin, Lord God, i-guard po namin, Panginoon, ang aming mga pag-iisip, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga kamay, ang aming mga bibig, Panginoon, ang aming buong katawan, Lord God, at maisubmit namin sa iyo, Panginoon, na hindi makagawa ng hindi maganda, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoon. Kaya Lord God, Ama, maraming maraming salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming pinapaalalahanan na kami ay lumakad
sa iyo lamang, Panginoon, na makaiwas kami sa hindi maganda na gawa ng kaaway, Panginoon. At maraming salamat, Lord God, na patuloy na ikaw ang manguna, ikaw ang patuloy na maging sentro sa buhay ng bawat isa, anuman pong mga challenges ang dumating, Panginoon. Hindi po ito magiging hadlang upang ikaw ay aming laging papurihan, pasalamatan sa kadakilaan mo po sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo nga po ibigay ang karunungan sa amin, Panginoon, araw-araw, Lord God, na kami ay makapagdesisyon ng tama na naaayon po sa will mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, so glory to God po sa